So, ibig sabihin, mga kababayan, na yung ating mga sundalo, susunod po sa chain of command. Ang chain of command po, kung sino yung commander-in-chief, ang commander-in-chief po ng ating bansa, walang iba yung ating Pangulong BBM. Sabi mga kababayan ni General Romeo Browner, yung ating Armed Forces Chief of Staff, may mga nagbabalak na daw mga kababayan na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na maglunsad ng kudita. What? O yan po, mga kababayan, yung balita ngayon. Browner, PBBM, balak patalsikin ng ilang dating Armed Forces officer. May mga kumukontra sa kapayapaan. Yan po. Iba niya, Mr. Maravillas, may isang dating opisyal na nanggagatong sa Armed Forces, pati sa pulis. Narinig ninyo yon? Narinig ko rin yon, mga kababayan, yung nagpo-programa po sa gikan sa China. Para sa China. Malamang yung mga sinasabi ni Browner, mga kababayan, na dating mga opisyal ng Armed Forces, mga retirado, mga minion siguro po, baka dating mga appointees ng gikan sa China. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung complete story ng alleged destabilization sa ating gobyerno, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga komersyal para malabanan natin yung destabilization ng mga sakim sa posisyon. Di kayaan na, Mr. Maravillas, may hand dito yung mga Chinese? Malamang po. Di ba last time, mga kababayan, yung mga operatives ng NBI, may naaresto na mga Chinese, 2 Chinese po in possession of firearms sa Pasig. Malamang, mga kababayan. Pero siyempre, yung mga Chinese nag-deny. Mamaya po, ibigay ko sa inyo yung kwento. Baka related po ito. Una, doon sa gikan sa China. Para sa China. Pero siyempre, matalino yung ating Armed Forces. Alam na nila kung sino yung mga nagbabalak. Ayan po yung balita, mga kababayan. Kaya sabi po ni Browner sa kanyang mga sundalo, Xi'an destabilization plots. So Browner cautioned soldiers against participating in any destabilization plot laban sa ating gobyerno. Sa kanyang mensahe, mga kababayan, sa command ceremony ng Western Mindanao Command or Westmincom, sabi po ni Browner na ang lideratoan niya ng Armed Forces is firm in its commitment to the chain of command and the duly constituted authorities ng ating bansa. So, ibig sabihin, mga kababayan, na yung ating mga sundalo, susunod po sa chain of command. Ang chain of command po, kung sino yung commander-in-chief, ang commander-in-chief po ng ating bansa, walang iba yung ating Pangulong BBM. BBM. So, ang ibig sabihin, nandun ang kanilang loyalty to the chain of command. Hindi nila hayaan na yung panggagatong ng ilang grupo po, lalo yung mga dating opisyal ng Armed Forces. Galing siguro yon sa mga previous administrations. Kasi baka nagnanasa din na ma-appoint. Ngayon, hindi po na-appoint sa posisyon. Di ba ng previous administration? Lahat ng mga retired general na yata, sila yung humahawak ng mga posisyon sa gobyerno as secretary. Lalo yung panahon ni Mao Diggs po. More than half yata sa kanyang mga secretary, military officer po. Yung sa environment, si Simato. Yung DILG noon, si Anyo. Anyong lupa, anyong tubig. General Anyo. Sa housing, si Eduardo Del Rosario.
Sa customs noon mga kababayan, si Lapinia. Sa DSWD, mga kababayan, si General Rolando Bautista. Si Galvez noon, mga kababayan, na undersecretary ng DOH. Ayan pa, mga kababayan. Duterte praises 12 ex-military men in cabinet. Malamang yung mga dating general, mga kababayan, ng previous administration, sila ngayon ang hindi mapakali. Nagparinig na po si General Browner. So may warning siya doon sa mga nasa active duty na huwag silang sasali dito sa mga nag-iingay po. Sabi ni General Browner, once we find out that any of the active personnel are involved in destabilization, we will knock swiftly but judiciously, he vowed. Browner also appealed to destabilization plotters. Please do not involve the active personnel of the armed forces. Huwag ninyo anyang idadamay yung mga sundalo natin. He revealed that there have been efforts to recruit from among the ranks of the armed forces. Maraming humihikayat sa mga individual members natin. May recruitment na pala, mga kababayan. Pakinggan natin yung statement ni Browner. I-play ko po, mga kababayan, yung audio. We're former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Maawaan niya kayo sa ating bansa. We have to move forward anya para ma-attain natin yung progreso, sabi po ni Browner. Marami kasi anya tayong naririnig ngayon na mga masasabi na destabilization efforts na dapat daw palitan ang ating Pangulo. Dapat magkaroon ng kudita, sabi po ni Browner, sa mga sundalo. Sadly anya, some of them are former officers of the armed forces of the Philippines. Nakausap ko ang iba sa kanila. Sabi ko, you have the right to do that because we are in a democracy, but please do not involve the active personnel of the armed forces. Pero nilinaw, mga kababayan, ni Browner na yung destabilization effort is not widespread daw po. So may idea na po kayo, mga kababayan, kung sino yung nanggagatong po nito? Alam na this niya, Mr. Maravillas. So sabi ni Browner, wala naman tayong naririnig na malawakang galawan, but may mga movements noong September 21. May mga grupo na nagsasabi na mag-rally tayo. Alam natin kung ano ang layunin nila. We are warning our soldiers not to join any of this movement as we want our country to move forward to progress, sabi po ni Browner. So yun, mga kababayan, ang mga maiinit na balita ngayon. Di ano anya yon, Mr. Maravillas, na sinasabi mo na may nahuling 2 Chinese na may dalang armas doon sa Pasig. At baka ito mga gusto magpatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos, may outside forces po na involved. Mga theories man lang po natin, pero hindi po malayo. Lalo na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang desidido na manindigan laban dito po sa pagmamalabis ng China. At alam naman natin po, nang tumake over na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at naiba yung kanyang foreign policy sa kanyang predecessor, na turn off na yung mga Chinese. Kasi noon, nagpipiesta yung mga Chinese po. Kasi yung nakaupo, pro-China. Di ba? So malamang malalim po ito na sinasabing destabilization ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Pero yung Chinese Embassy po, nag-deny. Ayan po, mga kababayan.
Chinese embassy denies sleeper cells in Philippines. Kaya yung tanong natin, mga kababayan, di kaya may connection nito sa destabilization? Tanong lang po. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Sabi diyan, Chinese embassy on Friday denied the alleged existence of China's sleeper cells in the Philippines. Sleeper cells are described as dormant groups waiting for orders to conduct infiltration and intervention activities. Seryoso po yung ganitong mga kwento. So sabi dyan, we are working with the Philippine law enforcement authorities to investigate the said case to jointly combat transnational criminal activities. We have also noted that the National Bureau of Investigation officer working on this case pointed out that there's no truth that this is part of the plan of the Chinese to create destabilization plot in the country, said the Chinese embassy in a statement. Kita ninyo mga kababayan, may kasabihan po tayo na walang oso kung walang apoy. So, nagdi-deny sila na parte ito sa destabilization plot. Pagkatapos, ngayon, kahapon, nagsalita si General Browner. Winawarningan yung mga kasundaluhan na never sila nasasali, yung mga nasa active duty, sasali sa anumang destabilization plot. Ngayon, yung Chinese Embassy nagdi-deny na baka may relasyon niya ito sa destabilization sa ating bansa. Ano tingin ninyo? Siyempre niya, Mr. Maravillas, hindi man yan aamin. Oo nga, no? So, sabi dyan, the embassy was pertaining to NBI's October operation in Pasig that led to the arrest of 2 Chinese nationals who were in possession of high-powered firearms. Malisyoso po yung mga istorya na lumalabas ngayon. Kaya kailangan pong maging mapagbantay po tayo sa mga galawan. So hindi malayo na talagang may mag-intention po na tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan sa balita, for the Chinese embassy, this was only an isolated case, but persons with ulterior motives took advantage of the situation and made baseless claims against China and Chinese people. Malamang cover lang ninyo ang kwentong ito. Yung mga statements po ninyo, lahat baliktad eh. Paano maniniwala pa kaming mga Filipino? Parang yung issue sa West Philippines eh. Laging baliktad yung inyong sinasabi. So sabi dyan sa balita, certain Filipino officials went as far as disseminating such highly irresponsible remarks dramatizing and hyping up maritime differences, vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institutions and personnel, and even inciting racial hatred and sowing xenophobic sentiments. We strongly oppose and condemn such baseless allegations and malicious spreading of disinformation. Sabi po ng Chinese Embassy, kaninong kasalanan yan? Lahat yan dahil sa inyong masamang gawain. Kaya yung distrust ng mga Filipino sa inyo ay talagang tumaas ng tumaas. Kayo po yung may gawa niyan eh. Kayo yung nagsimula. Paano kami magtitiwala sa inyo na laging double talk po kayo? O, tulad nito, sinong maniniwala dito sa statement ninyo? Sabi dyan, it likewise noted that China has always adhered to the principle of non-interference in internal affairs as they remain dedicated to handling differences through dialogue. Alam namin na ngayon may mga pinupunduhan kayo na mga propagandista laban sa administrasyon Bongbong. Yung iba nga bumisita pa sa sa inyong bansa nang bumalik dito, ayun. Naging rabid critics na ng ating Pangulong. Yung pro-China propaganda, yung laging nasa bibig niya. Pati yung mga minions po, natandaming mga vloggers na pinopromote yung agenda ng China.
Yung mga makapili na mga Filipino. Kaya nga yung ating Philippine Coast Guard, si Commodore Tariela, nagsalita na. Binunyag niya yung mga grupo kahit hindi niya pinangalanan. Pero alam na mga kababayan kung sino itong mga grupo na nagpapalaganap ng propaganda ng China. Sabi diyan, the embassy claimed that the accusations anya disrupt diplomatic efforts between the Philippines and China. Lahat po kayo may kasalanan yan. It is hoped that the Philippine side will work in the same direction with China and follow through on the consensus between the two heads of the states so as to jointly safeguard our bilateral relations and maintain peace and stability in the South China Sea. Kami naniniwala sa mga statement po ninyo. Kaya mabuti naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. In-engage niya yung ating mga kaibigang bansa. O ngayon nga po, bumisita yung ating kaibigang Japanese Prime Minister. Ngayon po, sabi diyan, Japan will work with the Philippines to strengthen cooperation in maintaining and strengthening a free and open international order based on the rule of law amid complex crisis facing the international community. Sabi po yan ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Di ba? Ayan po mga kababayan yung ating bisitang Japanese Prime Minister. Di ba nakakatawa? Dati yung Japan kaaway natin, ngayon barkada na natin. Di okay. Tayo naman po, hindi man tayo palaaway. Di ba? Nakakatawa po. Pwede man sana na magbabarkada lang. Tulad nito mga kababayan, live and let live. So yun, Philippine-Japan to start talk on sharing military training operations. So di ba napakaganda mga kababayan? Para hindi makaporma yung mga barkada ni Maudix. Ganon yung objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malamang pinagkakaisahan mga kababayan ng mga pro-China yung ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nag-iisip sila. May mga maitim silang binabalak na sabi ni Browner, may mga nagpaplanong ikodita yung ating Pangulong Bongbong. Di ano yan tingin ninyo? Malayo man po, Mr. Malayo man po mga kababayan. Hindi pababayaan ng ating barkadang Amerika na ikodita po yung ating Pangulong Bongbong. Ayos? Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ngayon, yung mga naghahanap po ng malinis at spacious fitness gym, bumisitin lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. O yan po. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. At may bills payment din po kami para sa Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Julon Maravillas. Contact number po niya, 0966-802-0949. Ayan po ang Colossal Fitness Gym. Occupied namin po yung 3rd floor, pati yung roof deck. Kaya kami po yung pinakang malaking fitness gym dito sa Albay, sa Legazpi City. Yan po. Diba? Napakalinis niya. Ito naman po yung car-rental namin. Padangat car-rental. Brand new siya, Toyota Innova. Para komportable po kayo sa inyong mga travel. Ito po yung grand launching
Napakaraming tao yung dumalaw po. Siya po yung anak ko, may-ari. Bisita namin si DILG Assistant Secretary Beth Lopez de Leon. Saka si Vice Governor Glinda Ong Bungao, yung nakapink. At saka mga kababayan yung first Filipino woman grandmaster, si Janelle Fraina, siya po. BBM. Nagsasay ng BBM siya, no? Si Asik De Leon. Ngayon man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.